personal ako ng Pure Heart Warriors na yung mga revelation niya noon, ngayon nakikita natin yung realidad niya. Praise the Lord. At itong bypass na yan, pinakita ng Diyos 2 years ago na magkakaroon ng church ng napakalaking PHWMI na katabi sa bypass. Ito na pala yun. Yung bypass pala ang lalapit sa atin. Hindi pala tayo yung magkahanap ng lupa na malapit sa bypass, kundi yung bypass pala ang lalapit sa atin. Praise God. Yung mga revelation na yan, nangyayari na. Nakikita na natin. Kaya we are in the last days, mga kapatid. Hindi na tayo patumpik-tumpik sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Salamat, sister. At ikaw ay nagpapatuloy. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay month of May. Ayan, May na po tayo. So, kailangan po na meron pong magandang ngiti sa bawat isa. Ito pa ay unang linggo. Amen. So, ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen. Tunay nga po na sa pangamba, kailanman hindi tayo mangangamba. Kasi meron ang Diyos na laging kasama natin sa araw-araw. Amen. Praise God. Kailanman ang Diyos hindi po nagkulang sa kanyang mga pagpapala. Amen. Andon na patuloy na siksik-liglig at umaapaw ang kanyang ibinibigay sa bawat isa. Walang sukat o wala siyang sukakan, kundi the more na ikaw ay nag-uubay, doon naman na the more ang Diyos
wala nang hihigit sa Kanya. Siya na lang po ay sapat na sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Tunay nga po, napatuloy po natin pasasalamatan ng ating Panginoon sapagkat sa kagandahan pa lang po ng ating mga muka, ay talagang muka, kagandahan ng ating paggising sa umaga, nandiyan yung kagandahan ng init ng sikat ng araw. Ganit din po tayo kaganda sa harapan ng Diyos. Kung ang una nating naisipan ay hindi po cellphone, una nating naisipan, sabihin mo, thank you Lord for the new life, new strength, at magandang ngiti sa aking mga mukha. Amen. Kaya lang araw na ito, ating pong sabihin, salamat, salamat. Amen. Praise God. Woo! Hallelujah! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan pa, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ano? Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Kung may pagsubok man o kalimitan, sino ang iyong lalapitan? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat sa iyo, Diyos! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Ayan, sabay-sabay tayo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling
sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Tunay na po na napakainit. Amen? Super init. Pero mas lalong iinit po tayo pag ang Diyos kumilos ngayon sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo that there is a revival in this church? Naniniwala ba kayo na hindi lang po tayo ang ginagamit ng Diyos for healing, deliverance, and revival, bagkus tayo po ngayon uunahin na i-deliver, i-revival, at ibibigay ang complete healing in spiritual and physical. Ito po ang buwan ng marami pong mga trials at challenges na muli na ating haharapin. Kaya naman sabi ng Diyos, kailangan ko kayong palakasin. This is the time para at tayo po ay lumapit sa Kanya. Ito po ang pagkakataon upang ang lahat ng ating mga problema, oras para ating pong ilapit sa Diyos. Lahat ay nag-iisa, lahat ay nagkakaisa upang dakilain ang Kanyang pangalan. Lahat ng kaharian sa langit, lahat ng kapangyarihan, wala pong makakapantay kundi sa Kanya lamang. Sa buong salingay, sumasamba sa'yo, ang awit ay papuri walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ng natitiwala, aawit ng papuri walang hanggan. Isa pa. Sa buong salitahin, sumasamba sa'yo, ang awit ay papuri walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ng natitiwala, aawit ng papuri walang hanggan. Ngalan, mo'y nag-isa, ngalan, mo'y nakila, O Diyos, walang mabangay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y walang mabangay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri, awitan ka natin, Jesus. Hallelujah, God. Kung ika'y pinatawa, kung ikaw ay tinubos, umawit ng papuri walang hanggan. So God, kung ikaw ang alalayan, umawit ng papuri walang hanggan. Minsan pa, kung ika'y pinatawad, kung ikaw ay tinubos, umawit ng papuri walang hanggan. Ang lahat ng narito, tinubos ng Diyos ang ipinatawad. Kaya naman umawit ng pagpupuri na walang hanggan. Puri walang hanggan.
Dinggin mo ang aming mga awit, O Diyos. Dinggin mo ang awit. Awit. Awit ang hari. Ikaw ang Diyos. O Jesus, banal magpakailanman. Ang mga anghel, O Diyos, ay nagpupuri. Come on, awitan mo siya na kasama ang mga angeles ng Diyos. Nagpupuri, awitan ka. Banal We're the gisna, we're the freedom, O Diyos, walang mapapalit. So bang lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y walang kapantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikhay. Nagpupuri, awitan ka. Lagi ka Hallelujah, Jesus. Ang mga anghel, habang inaawit mo, awitin ito. Pakiramdaman mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Tayong mga nilikha. Awitan siya ng may pasasalamat. Sige, patuloy natin awitin ang Diyos na dakila. Magpupuri, awitan ka. Lagi, banal magpakailanman. Minsan pa, ang pangalan
Tunay nga mga kapatid, ang mga anghel ng Diyos kailanman walang katulad. Kaya naman, sa bawat pagpuri natin, hindi pa po sapat ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Ngunit, sa bawat isa na kanyang ginawa, nandoon ang pusong mapagpakumbaba na patuloy na umaawit at nagpupuri sa Kanya. Kaya naman, ito ang Diyos na kailanman walang katulad na kahit sino pa. Ikaw lamang, Panginoon, ang walang hihigit sa iyong kapangyarihan. Tanggapin mo ang aming pagpuri. Awitin mo man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng gula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
maranasan mo ang paglakoy ng kanyang presensya. This is the time to restore you. This is the time to refresh you. This is the time to renew. Time of refreshing. Habang inaawit mo ang awitin ito, na wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Isipin mong mabuti ang lahat ng mga kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkukulang, nandyan pa rin ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Minsan pa, huwag mong ahayaan na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Sabi ng Diyos, don't limit your time. Worship me in the spirit and in truth. Don't limit your time. Let the Holy Spirit play the music. Play the instrument. Kahit ang lahat na humahawak ng instrumento, gusto ng Diyos na ang Espiritu ng Diyos, siya ang kikilos sa inyong mga kamay. Come on. Oh, 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 oh. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kakagaya sa'yo. Sa habang panahon, wala ka. Pwede po ba? Lahat po ay nakapikit ang mga mata. Amen? Alam ko nung bawat isa nakapikit ang mata. Lahat ng narito. Ngayon, willing ka ba na itaas mo ang dalawang kamay mo? Ay gagawin ng Diyos. Gusto ng Diyos na maranasan ang lahat ng buong membro ng PHWI. Ang nararanasan ng every night warrior prayer. And now this is the time of refreshing. Time to restore everything. Time to renew. Itaas mo yung mga kamay ng may pagpupuri at
purihin ang Diyos. While you sing, sa iyong pagtaas ng iyong mga kamay, ang pagsuko ng bawat isa. Come on. Mararanasan at mararamdaman nyo ito. Kusa na mararamdaman nyo. Kusa na mararanasan nyo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ninyo. Come on! Habang kumakanta sa presensya mo, kikilos ang Diyos ang lahat ng narito. Isa-isahin ng Diyos ang lahat ng narito. Mula sa muhawak ng mga instrument, ibigay ng Diyos ang kailangan ng bawat isa. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ng bawat isa. 7 kulay ang narito na umiikot-ikot. Iniisa-isa ang bawat isa. Sa presensya mo, the doors and windows of heaven unti-unti na nagbubukas. Mula sa itaas, isang segundo bumagsak sa simbahang ito. Ang iba't ibang kumikinang, nang may kasamang mga anghel. Sige, halas kaya. sa presensya mo, Harasi kaya na sa paglapit ng kamay, lalapit sa'yo. Diyos mismo ang hawak. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige. Pakiramdaman mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos, kung ano ang gagawin mo. Kung kinakailangan na lumuhod ka, kung yun ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Gawin mo. Gawin mo. Ahora si kaya din. Pagbilang ng 3. 1, 2, 3. Please, Pastor, come in the front. Pastor, please also. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Halabakaya sikiara kandara kura kundo. Halabakaya sikia saya sante. Father, we are here. We humble ourselves, Lord. But this time, Father God, we need your anointing. We need your power. So this time, Lord, release the wind in Jesus' name. In Jesus' name. Release wind. Sikia saya sante. Glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Halabakaya sikia rakanda. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa presensya mo, hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay mo, Hallelujah. Ama, sa oras ng buong buhay. ang bawat creature na ibinigay mo sa bawat isa. Now is the time para mag-level up. Kaya't sa oras na ito, Ama, ay gigisingin mo lahat ng creature. Kung kailangan palakasin mo, Panginoon, palakasin mo para maging sensitive sa mga bagay na negatibo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kaya't sa oras na ito, Lord, mangusap ka. Mangusap ka sa iyong mga anak. Ka, Panginoon. Kung kailangan isa-isain mo ang
bawat isa. Gawin mo ngayon, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na gusto mong magsalita sa bawat isa. Kaya't ngayon gisingin mo ang bawat creature ng iyong mga anak. Oh, hallelujah. Glory. 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 Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, Shia. Hallelujah, Shikia Rakata. Halabakaya Sikia Saya Sati. Glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, man. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Halalabakaya Sikia Rakata. Glory, 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 glory. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Isinin mo, Panginoon, ang bawat creature ng bawat isa ngayon. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. You are my praise. Hallelujah, Jesus. We worship glory, 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 glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 Pastor Praise. Salamat.
na kailangan natin gawin. Kaya nga ang tema, the tricky insight from this verse about trophy. Yung totoong pananampalataya. Ang bawat tao may kanya-kanyang pananampalataya. May kanya-kanyang pananampalataya. Pero may mga taong sinasabing may pananampalataya pero kulang sa gawa. Naniniwala sila na may Diyos. Naniniwala sila na sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng tao nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. Kaya lang, kulang sa gawa. So kung kukunin natin ang pananampalatayang ito, sabi niya, very powerful, the power of faith. So kailangan makita natin yung kapangyarihan ng pananampalataya, kagaya ng ating teksto. Kung papag-aralan natin mabuti ang sinabi niya diyan, na sabi niya, tandaan niyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Yung salitang nag-aalinlangan, sabi niya, maaari ninyong sabihin sa pamamagitan ng pagsasalita. Sa bundok na ito, umalis ka. So, nandoon yung commanding. So, dito, Jesus emphasized that faith has the power to bring about extraordinary result. Ano yung mga extraordinary result para magkaroon ka ng pananampalatayang very powerful? Kailangan magkaroon ka ng commitment sa Diyos. I-commit mo yung sarili mo sa Kanya sa lahat ng bagay. Kailangan ibigay mo yung sarili mo. I-commit mo yung sarili mo sa Kanya na Siya na ang bahala. Wala ka nang iisipin, kundi Siya lang ang iisipin mo. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa Hebreo 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ibigay mo na sa Kanya. Kailangan i-commit mo yung sarili mo. Magkakaroon ka ng commitment na talagang nandun yung power ng ating Panginoon na ibinigay niya sa iyo. Maganda sana kung nakarating yung mga kapatid natin na taga-Umingan at saka Bautista. Para dito makita nila kung gaano kahalaga ang pananampalataya na hindi basta-basta pananampalataya, na ang pagkakaalam ng mga tao, pag pumasok ka na sa simbahan, may pananampalataya ka na. Pag every Sunday nandun ka, nag-o-observe naman, hindi naman nag-serve sa Panginoon, nag-o-observe. Useless sa harapan ng ating Panginoon. Pero pag pumunta ka sa church, na ibibigay mo ang iyong sarili, ikukumit mo ang iyong sarili sa Kanya, na ikaw ay magserve sa Kanya, anumang problema na darating sa iyong buhay, ay nandun ka lagi na nakikiusap sa Kanya. Kailangan ikumit mo ang iyong sarili para makita mo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Tingnan nga natin dito sa Matthew chapter 17 verse 20 hanggang 21. Kung ano yung sinabi niya about faith. Sabi niya, sumagot siya, dahil sa maliit ang iyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na
sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin na ang bundok na ito lumipat karoon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, iyan yung mga promisa ng ating Panginoon. Na wala nating pwedeng sabihin na hindi mangyayari. Lahat mangyayari sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya na 100%. Kaya kung may problema ka sa iyong sarili, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya na pwede mong sabihin, i-command mo, maging sa iyong mga pamilya, na sabihin mo kapag sakit yan, wala ka ng authority na manahan sa akin. Dahil nasa akin ang Diyos, kaya't ngayon ay aalis ka na. Kasi pag-aari na ng Diyos ito. So, pag ikinumit mo ang iyong sarili sa Diyos, lahat ng mga sakit yan, aalis. Kasi, pag-aari ka ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya, kapag may pananampalataya ka, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos. Kasama mo ang power ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, bakit mountain inihaling tulad? Kasi ang daming mga bundok sa ating buhay na hindi natin kayang lampasan. Ang daming mga nakahadlang na bundok sa ating buhay na imbis na sa araw ng linggo kung minsan nandun ka. Ang daming mga bundok na iyon ang nagpipigil sa iyo para hindi ka makarating sa church. Ang daming mga bundok. Kaya sabi niya, the mountain represent seemingly impossible obstacle. But with unwavering faith, nothing is beyond God's ability to accomplish. Kaya, lahat ng mga bundok sa atin, alisin natin, sagabal yan eh. Obstacle, sagabal. Alisin mo yan. Kasi, nasa sa iyo ang authority ng ating Panginoon. Mula tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay, nasa sa iyo na ang authority, power ng ating Panginoon to speak and to command. So gamitin mo yun. Yung faith na yun, gamitin mo para walang hadlang sa iyong pananampalataya. Kung ang hadlang sa iyo na bundok mo ay yung sakit, na lagi mong sinasabi, ang sakit, ang sakit, ang sakit. I-command mo, maaalis yan. Kaya sabi niya, alisin mo yan. Para hindi yon ang magiging hadlang sa iyo. Kasi yan ang hadlang eh. Kaya lang minsan ganito ang ating pananampalataya. James, chapter 1, verse 6. Hallelujah. Glory to God. Anong sinabi niya? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, ganun minsan tayo eh. Ganun ang ating pananampalataya natin minsan. Totoo ba to? Mangyayari ba to? Iginamot ka na ng Diyos eh. Nasa sa iyo na ng Diyos eh. Kaya lang, siyempre, ang kaaway, ipipilit, ipaparamdam sa iyo na masakit. Eh, naramdaman mo. Binanggit mo na naman. Ang sakit talaga, ang sakit. Wala at
hanggat hindi mo ipukumit ang iyong sarili at paninindigan ang iyong pananampalataya, ang sakit na yan mananatili hanggang wakas. So nasa sa iyo yan, nakasalalay sa iyo. Kaya sabi niya pangalawa, the importance of speaking in faith. Importante na sabihin mo sa iyong pagsasalita na kahit nararamdaman mo, sabihin mo, wala na akong sakit. Huwag mong sabihin, I'm sakit. Wala, pabalik-balik yan. Kapag lagi mong sinasabi, sabihin mo, wala ka ng sakit, wala ng sakit, wala ng sakit. Aalisin ng Diyos niya. So, importansya pala ang pagsabi mo pag may naramdaman ka. Daddy, pag-pray mo ako. Nararamdaman ko ganito. Binigyan ka ng authority, power to speak and to command. Ba't hindi mo i-command? Once you accept Jesus Christ as personal and Savior, the power of God motivate you. Nasa sa iyo yan. Kung gamitin mo o hindi. So, grabe. Kaya dito, gusto ipaiwatin ng ating Panginoon na ang bawat isa na naririto, kaya mong gamitin. Kahit hindi mo natawagan si pastor na mag-pray, kasi nasa sa iyo na ang power, nasa sa iyo na ang authority ng ating Panginoon. Kasi nandyan sa puso mo ang Diyos. Tinanggap mo nandyan sa puso mo. May pusa, nandun sa naramdaman mo. Ay! Natakot ka. Akala mo multo, yung pala pusa. Pero ginagamit pa rin ng kawan. Nakalimutan mo na nasa sa iyo ang authority, power. Kailangan, we need to speak. Sabihin mo kung ano yung nalalaman mo, kung ano yung narinig mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Gamitin mo ang pangalan ni Jesus at ang dugo ni Jesus. Mangyayari ang mga bagay. Kaya sabi niya, inihalin tulad ang ating pananampalataya sa isang mustard seed. Ang liit yun Mas malaki pa yung muta natin. Pag lumabas ang muta natin, mas malaki pa yun. Napakaliit. Pero, sa kaliit na yun, very powerful. Maraming pananampalataya. So, importansya na sabihin mo, speak. Speak. Hindi yung magtupo ka. Hindi ka nagsasalita sa isip mo lang. Aalis yun? Hindi. Lalo kang lulukuhin. Pag hindi niya narinig ang pangalan ni Jesus, ay lulukuhin ka. Oo, minsan, very powerful, kahit sa isip lang. Pero depende sa sitwasyon mo. Depende sa sitwasyon mo. Kung nandun ka sa labas, sa karamihan, alangan naman na mag-ano ka. Kahit sa isip lang, pwede. Pero, kung nasa gipitan ka, kailangan sabihin mo. Speak. So, importante na kailangang magsalita ka. Tingnan nga natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Kasi sabi niya, Jesus highlights the role of our words in faith. Ano sinabi niya? Kung ako man ay may kakayahang magsalita.
ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung nasa atin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, kapag may pananampalataya ka pala, kalakip doon ang pagmamahal. Kasi mahirap naman na magkumang ka na may galit sa'yo. Kasi yung galit na yon, yun ang malaking question mark para hindi mamotivate, hindi mag-manifest ang power ng ating Panginoon. Kasi yung galit na yon, yun ang magiging question mark sa'yo. Kaya, bago mo gawin yon, humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos para lahat ng kaibigan mo ay mangyayari. Dapat maging malinis ka muna. Iayos mo muna ang sarili mo bago mo gawin ang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Napakaganda yung sinabi niya dito. It's not just about believing eternally, but also declaring with confidence. Sabi niya. Tapos sabi niya, what we speak in faith align with God's will, has the potential to bring transformation. Itra-transform ka ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nasa sayo si Kristo eh. Ang sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. But behold, all things are become new. Binago ka ng Diyos. So, trinansform ka ng ating Panginoon. Pag trinansform ka ng ating Panginoon, nasa sa iyo si Kristo. Nabubuhay sa iyo si Kristo. At kapag nabubuhay sa iyo si Kristo, ang nasa isip mo, nasa mindset mo, laging si Kristo. Kaya every Sunday, ayaw mong mag-absent. Bakit? Kasi Christ-like kay. Hanapin mo yung kagaya mo, katulad mo. Hanapin mo sila. Hindi yung mga unbeliever ang kasalo mo. Hanapin mo yung katulad mo. Kasi may Kristo ka na, tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay. Kaya hahanapin mo. At magiging obedience ka sa ating Panginoon. Pagtulugan, sumunod ka sa anuman ipinapagawa ng ating Panginoon. So last, pangatlo. Sabi niya, the need to eliminate doubt. Sa teksto natin, sabi niya, kailangan walang doubt. Kapag may pananampalataya ka, sabi niya, na walang pagdududa, pwede mong ikuman ang bundok na tumalon sa gitna ng dagat. So, alisin mo yung doubt. Ang dami nating alisin sa buhay natin na kailangan maipatupad kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Tingnan nga natin sa Matthew 21:21. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan,
magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat, mangyayari ang iyong sinasabi. Mangyayari ang iyong sinabi na walang pagdududa. So, dito, gustong ipakita ng Diyos sa atin na 100%. Lagi niyang sinasabi, walang pagdududa. Kasi, kahit nasabihin mong may pananampalataya ka, kung ang iyong kaisipan, mangyayari kaya? Gagaling kaya? Maaalis kaya? Nag-aalinlangan. Hindi mangyayari. Pero sabi niya, pag may pananampalataya ka, gamitin mo yung 100% na pananampalataya na hindi ka nagdadalawang isip. Hindi pwede yung 99.9. Hindi pwede yun. Kulang pa rin yun. Gusto ng ating Panginoon 100% na pananampalataya. Di ba? Sinabi niya, parang alon. Pag nagdadalawang isip ka, parang alon sa dagat na tinatangay ng hangin, dalhin kung saan ang gusto ng hangin. Kapag ganun ang pananampalataya natin, kahit anong gawin natin. Kaya sabi ko kanina, kung may doubt ka na hindi ka maniniwala na kayang alisin ng ating Panginoon, sabi ko, hanggang buhay mo, mananatili ang sakit na yan. Basta lagi mong sinasabi, sakit. Wala at. Pero pag sabihin mo, salamat Panginoon, dahil ginamot mo ako, inalis mo lahat ng klase ng sakit na aking nararamdaman. Talagang ibibigay ng Diyos ang complete healing sa iyo. Hallelujah. Glory to God. So kung titignan natin, grabe ang ginagawa ng ating Panginoon. Tingnan nga natin dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. Ito din pala. Nung sinabi niya, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, kung titingnan natin ang salitang ito, grabe. Grabe. Sabi niya sa baba, pag mananatili si Kristo, na talagang iniisip mo lagi si Kristo, na siya lahat-lahat ang gagawa sa iyo. Grabe ang gagawin niya sa iyo. Mangyayari ang mga bagay na gustuhin mo sa iyong buhay. Grabe. Ang testimony ng pure heart, ang daming pinagdaanan, subalit still hanggang ngayon, nananatiling nakatayo ang grupo. Kahit na sabing kunti na lang ang naiwan, at least ang kunting ito, purong-puro. Kaya nga ang pangalan ng grupo natin, Pure Heart. Kasi gusto niya, puro.
Ayaw niya yung may kahati ng Diyos. Ayaw niya yung may nakalakip na anumang bagay. Kasi gusto niya purong-puro tayo. Kaya lagi niyang sinasabi na maging mapagpakumbaba ang bawat isa. At laging maging pure heart. Kasi yun ang kailangan. Kapag puro ka, kahit anong palaso na ibibigay, bibitawan ng kaaway sa iyo, hindi tatalab sa iyo yun. Magbabounce yan. Magbabounce at babalik sa kanya. Magre-reverse lagi yan. Kaya kapag may pananampalataya ka, sabihin mo laging positive. Huwag mong sabihin ang negatibo. Kasi ang kaaway nandyan lagi. Ang kaaway, pinapakinggan ka. Anong sinabi niya? 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Ang kaaway natin, nandyan lagi sa ating tabi. Nililibot tayo, tinitignan kung saan tayo mahina. At doon tayo sisilahin. Doon tayo susunggaban. Kaya huwag kang magsalita ng negatibo. Kasi habang sinasabi mo ang negatibo, napapakinggan ang kaaway, ginagawa ang kaaway. Pinapatupad ng kaaway kapag lagi mong sinasabi yan. Kaya mula ngayon, kailangan bigyan mo ng importansya ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At lahat ng mga balakid, aalisin mo na. Lahat ng mga bundok sa buhay mo, aalisin mo na. Ang liit yung ibinigay o inihalin tulad ng ating pananampalataya. Yung butil ng mustasa, ang liit yun. Pero, very powerful. Kung may ganon tayong pananampalataya, ano sinabi niya? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon nung nandito sa ibabaw ng lupa, kung paano niya sinabi yung kahoy ng higos na hindi nagbibigay ng bunga, mamamatay ka. Biro mo, salita lang. Mula ngayon, dahil hindi ka magbibigay ng bunga, mamamatay ka. Grabe. Pero sabi niya doon sa baba niya, kung anong ginawa ng ating Panginoon, mas pa sa atin. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pagbigkas natin, mas pa ang magagawa natin kaysa yung ginawa ng ating Panginoon nung nandito pa sa lupa. Hallelujah. Glory to God. So, dadako na tayo sa pangalan.